Paano kung sabihin ko sa inyo na heto yung worst review na McDo? Maniniwala ka ba? Malamang baka hindi pa kasi kakabukas lang niya. Kung titingnan mo sa Google Map, ang makikita mo lang, Graba. Tapos, noong December 2025 lang. Kaya nag-search ako kung kailan talaga ito nag-ooperate. At mula sa TikTok post ni Marie, na grand opening ito is February 3, 2026. Ibig sabihin, exact 5 months niya ngayon kasi July 6 ngayon Bagong-bago pa lang, ay ang dami ng reklamo sa kanila. Meron lang naman siyang 1.3 star sa Google Maps sa loob ng 72 reviews. Tapos, iisa lang yung 5 star. Wala bang comment? Baka nga siguro manager nila yun, Pero bawal tayo manghusga kasi hindi pa tayo nakaka-dine in. Kaya ngayon, susubukan natin mag-dine in kung deserve nga ba talaga nila yung review nila. Nandito na ako sa labas. Sa tingin mo makakapag-vlog kaya ako? Ang daming tao sa loob. Malapit pala to sa school. Ming, hindi na ako pinansin ni Mingming. So, try natin. Let's go. Papasok na tayo. Ang sabi niya, papasok na. Pero tumambay pa ng ilang minuto. Ang hirap talaga maging mahiyain. Sobrang dami tao, Nips yan. Kaya ko kaya to? Mahihiyait ba naman ako? Sobrang dami tao. Heto talaga yung number 1 kong kalaban, yung pagiging mahiyain ko. Sa mga oras na to, parang gusto ko nang huminto Pero sabi ko, hindi pwede. Kasi paano matutupad yung pangarap mo maging isang sikat na vlogger? Kailangan talaga nating harapin yung mga kinakatakutan natin. Kagaya mo, yung inutangan mo. Pumasok na nga ako at agad na ako naghanap ng mauupuan. So ngayon mag-order na tayo. So wala naman ako nakikitang bad comment about sa cashier. Pero may isa pero limod ko na kung anong comment pero ito yun. The cashier with the shirt here, whose name on the receipt is Spark, was very rude. And tingin ko kung sakaling nabasa man ito ng manager, malamang napatanggal na yun kung sakaling ulit-ulit yung ginawa, Kaya ngayon mag-order na tayo. Actually, 3 beses lang naman na-mention yung cashier. At heto yung dalawa. Anyway, tamang order lang ako dito kasi gutom na rin ako. Hindi talaga ako kumain ng tanghalian para lang sa content na to. Inabot nga rin pala ako dito ng almost 10 minutes sa pila para lang mapunch yung order ko. Kaya ang masasabi ko sa part na to, maganda. Maganda yung cashier. Pagkatapos ko nga magbayad at masuklian ay naghanap na agad ako ng mauupuan. Syempre, doon tayo sa komportable at walang masyadong tao. Pero paano mangyayari yun? Punuan. Pero may nahanap pa rin ako na alam ko makaka-video ako. So ngayon alam ko na kung bakit ang bagal ng servings niya. Sobrang daming tao, sobrang daming estudyante, nahihiya ako. Eto na naman tayo. It's 2:07 na. Wala pa rin food natin. So kung makikita nyo dito, napunch yung ating order is 1:58. So 2:07 na, meron na tayong 9 minutes. So waiting lang tayo kung matagal ba talaga. Ito yung pinaka-controversial dito Baka sa 72 review, yung 65 doon, sa tagal ng serving. Pakatagal nyo mag-serve, parang isang spaghetti chicken na abuti ng 1 hour. Almost 2 hours. Worst brunch ever. Worst brunch ever! Grabe, I only ordered a few items pero it took us 2.5 hours. I waited 30 minutes at the counter for just 1 cheeseburger. I've been here for like 30 minutes. Bruh! Sobrang daming bad review ng tungkol sa serving time. Okay sana kung 1, 2, 3, makonsidered natin na baka nakalimutan lang yung order nila. Pero hindi, kasi 95% puro serving time. Apakabagal ang service, McFlurry lang inabot ng 30 minutes. Kahit naman ako, kapag sobrang gutom na tapos yung serving time 2 hours, o kaya naman naghahanap ka ng makakainan tapos ganitong review yung mababasa mo, aba, talaga mapapa-crossover ka. Kaya nga sila kumain sa fast food, syempre para matagalan. Ganitong review ang makakasira sa isang negosyo. Kaya nandito tayo. Ay, nandito na pala yung food ko. Thank you po, enjoy po. 2:11. So, mabilis lang. Meron lang 13 minutes. So, yung sabi ng iba na umabot ang 2 hours. Ito guys, 13 minutes lang. Mas mabilis siya sa inaasahan ko. Kasi naman, ang daming tao. Tapos yung event place, puno pa at doon ako nakadine in. Baldo, ayos. Kain tayo kasi gutom na ako. Wala pa akong tangalian. Tsaka yung chicken natin is bagong luto. Hindi ko alam kung ba't ako kukuha ng price. Hindi naman ako mahilig dito. Siya nga pala only gravy dito. Pero, ikaw ang kukuha ng gravy mo. So, ako hindi ako nag-gravy kaya kaya tayo. Yum. Sobrang in-enjoy ko muna itong pagkain na to kasi nga gutom na gutom ako. Wala pang kain maghapon. Sobrang layo ng 13 minutes sa 2.5 hours. Siguro, aware naman yung franchisee ng McDo na to, Malamang nagbabasa sila ng review at tinitingnan kung anong sinisigaw ng customer. Siguro, pinalta niya na lahat ng empleyado niya, Kasi everything is perfect. Wala na rin ako nakitang parking boy sa labas kasi isa rin niya sa nireklamo. Malamang pinalayas yun. Meron pa tayo ditong Coke float. Large kasi Tapos price, buti regular lang to kasi di naman tayo mahilig nito, di ba? And dahil tapos na tayong mapakita sa inyo yung serving time, so try natin sa drive-thru. Kaso wala tayong sasakyan. Yes!
Kahit wala tayong sasakyan ay titingnan natin yung service nila sa drive-thru. Kasi may nag-review rin worst drive-thru. Yung drive-thru, hindi drive-thru eh. Dapat it takes around 5 minutes lang dapat. Kala ko mabilis. Almost 30 minutes. Palipat-lipat pa ako ng window sa pick-up. Guys, may magda-drive-thru. Ito, yung kotse. Orasan natin kung ilang minuto yung itatagal nila. Kasi sabi sa drive-thru, matagal din daw. 30 minutes ka bago maghintay. So, dahil wala tayong kotse, yan yung hihintay natin. Yan yung gagawin natin na papihan na drive-thru. Wala eh. Wala tayong sasakyan eh. Time check natin is 12:51. 12:51. Tabang hintay nga lang ako dito hanggang dumating yung hinihintay natin. Maya-maya lang. So yun guys, nakalabas na siya and 4 minutes lang yung tinagal niya. Hindi natin in-expect na ganun lang kabilis. Kaya susubok ulit tayo ng isa. So maghihintay tayo dito na may sasakyan na pumasok ulit sa drive-thru. Okay. Hindi na nga ako naghintay pa ng matagal. Ito. So hindi ko alam kung magda-drive-thru ba to. Kita nyo ba? Ayan. So, nag-drive-thru na siya, Okay, pumasok siya is 2:27. And titingnan natin kung anong oras siya lalabas. 3:01 na. So, 4 minutes na, hindi pa rin siya lumalabas and hindi ko pa rin nakikita dito. Okay, andito na ako sa may tapat ng drive-thru. 3:07 at kakalabas pa lang niya. Yun! Saktong 10 minuto. Bawal tayo mag-judge. Baka siguro natagalan kasi maraming order. Hindi tayo pwedeng mag-desisyon ng matagal talaga kasi hindi tayo nakaranas. Pero sana maranasan natin yan, no? Sana all may kotse. Kasi sa ating nakitang dalawang video, hindi naman siya umabot ng 30 minutes, di ba? Yung isa 4 minutes, yung isa 10 minutes. Mabagal man ang serbisyo noon, mapa-dine-in o drive-thru, ngayon napakabilis na. Sa totoo lang, sobrang daming kumakain sa branch na ito, pero hindi lahat nag-iiwan ng review. Posible rin karamihan sa mga nag-review noon ay ang mga customer na gutom na, nagmamadali at sobrang na-prostrate kaya doon nila ibinuhos ang kanilang saloobin. O baka naman dahil sa empleyado. Pero sana, hindi lang tayo nag-iiwan ng review kapag negative ang ating experience. Kasi minsan, nakadepende sa review ang paglago at pagbagsak ng isang negosyo. So yun guys, hindi pa tayo tapos mag-review, okay? Kapag nagte-take out ka daw o bumibili ka online through Grab or Foodpanda, yung dumadating daw sa'yo kulang. Bukod sa kulang, hindi na mainit, nanunuyo na yung nuggets, matigas na yung price. So susubukan natin kung totoo nga ba. Kung nagbago na rin sila kagaya ng serving time tapos drive-thru. Okay? Incomplete order arrived. Kulang po na isang burger at some coke. Missing item with my order. Kulang ang order na binigay. Wala yung burger at yung Coke McFlurry. Some items missing. Magtataka ka kasi napakarami nila. Hindi lang isa yung nakaranas. Kaya bakit? Bakit nila ginagawa yun? A. Trip lang nila? B. Gusto nilang pabagsakin yung negosyo? Or C. Gutom na sila kaya kumuha na lang sila doon sa iti-take out. So, una natin gagawin is mag-o-order na tayo sa Grab. Ito, Bagumbong Caloocan. Meron siyang 3.5 review dito sa loob ng 784 reviews. So, heto yung in-order natin. 6 pieces chicken nuggets, Mac Shaker Fries Medium Barbecue, at crispy chicken sandwich with potato meal, tapos Coke Float Large. So, meron tayo dito 5 items. So, titingnan natin kung magkukulang nga ba talaga o nagbago na sila ngayon, di ba? So, eto, place order na natin and sana dumating siya ng kompleto at masarap, mainit. Okay, yummy. 5:30. Sobrang mahal talaga sa Grab, no? Pakaheto na, processing. Ito guys, 2:40 may nag-accept ng rider. So, ibig sabihin, kapag natagalan yung order natin, hindi siya nakadepende sa rider natin. So, na-place order natin, yung order natin is 2:35. So, ngayon, 2:41 na, may 6 minutes na. Titingnan natin kung mabilis din ba yung serving nila pagdating sa online. 2:50 na, wala pa rin, hindi pa rin pa-deliver. 15 minutes na yung nakalipas. Siguro maraming customer sila ngayon, no? Kasi pagpunta natin doon kahapon, sobrang daming tao, 2:00 na nun eh. So ngayon, 2:50. So baka marami pa rin tao, kaya medyo mali tayo, mahuli. Pero ang sabi sa research, ang average time, ay ito na. Magbe-explain pa lang ako eh. It's 2:50. 15 minutes lang, so mabilis. Talaga naman si Bagumbong Branch, bumabawi. Kasi sobrang baba ng review niya, hindi niya deserve ng ganong kababa. So makikita nyo naman sobrang bilis na ng serving nila. And guys, dumating na yung pagkain natin and sad to say, wasak. Kaya naman nangyari. Isa to sa mga nire-reklamo, pero ang tingin kong may kasalanan nito yung rider. Sabi lang sa akin, sensya na sir, nabutas. Nakadikit kasi sa ano. Saan? Nabutas lang siya sir. Gawa ng nakadikit kasi. Pero kompleto naman. Ito yung price. Wow! Ayos, mainit yung price niya. Malambot pa siya, hindi siya matigas. Pasok, panalo. Alam mo kasi yung pinagkaiba ng lumamig na sa matagal ng luto. At heto yung flavor niya, shake. And sa nuggets, yung iba daw pag bumukas kulang eh. Nagiging 5 pieces. So heto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay.
Parang ano na siya. Mainit pa naman siya. Pero parang matagal na luto na ininit lang. No comment tayo dyan kung talagang ganito ba yung itsura ng nuggets nila or sadyang pinainit lang, di ba? Kaya na maghusga kung pinainit nga ba o hindi. Nuggets, kompleto. Crispy chicken, okay? And Coke float. Tapos itong potato. Ngayon ko lang ito na-encounter. Parang price lang din naman yata siya. Oo nga. No? Price lang din siya na ganitong shape. Binago lang pangalan tapos pinutol-putol na price. Okay? So kung makikita nyo, kompleto siya. Yun lang naman yung concern natin, di ba? Kaya sa mga nakapag-order dyan na hindi kompleto, subukan nyo ngayon kasi baka kompleto na. Based on my experience versus sa mga review, napakalaki na ng pinagbago niya. Kung sakaling dire-diretso na ang ganitong serbisyo, hindi nila deserve ng 1 star. Pero ang tingin kong may kasalanan nito yung rider. Paspas sila magpatakbo para may booking agad, diba no? Tingnan mo yung Coke float natin, nataktak pa, no? Kasalanan talaga to ng rider.